Kasalukuyang nasa sasakyan si Kevin sa kotse na naipundar niya mula sa pagtatrabaho. Ngayon ang mahalagang araw ng lalaki. Dahil ngayon ang kanyang kasal sa 3 taon na niyang kasintahan na si Ivy. Ulila na si Kevin. Namatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente 5 taon na ang nakakaraan. Nawala ng preno ang sinasakyan ng mga ito na bus na naging dahilan para mabangga ang mga ito. Ganun pa man, hindi nagpadaig sa lungkot si Kevin. Bumangon siya at nakipagsapalaran sa ibang lugar at doon niya nakilala si Ivy. Mag-isa niyang tinatahak ang daan. Ngunit nang akmang magpepreno na siya, natigilan siya dahil sira ang preno niyon. Napamura siya. Okay naman to kahapon ah. Hindi niya napigilang sabihin sa kanyang sarili. Kinabahan siya. Wala na siyang choice. Kaya naman ang tanging paraan niya na lamang para ito ay huminto ay ubunggo ito sa isang matigas na bagay. Mas mainam na siya ang mabunggo kesa naman makabunggo pa siya ng ibang tao. Malakas ang impact ng pagkakabunggo niya dahilan para tumama sa headboard ang ulo niya. Nawala ng malay si Kevin at dumaloy ang dugo sa tagiliran ng ulo nito. Mabuti na lang at may humintong sasakyan at lumabas roon ng isang Ginoo na nagngangalang Don Miguel sa kanilapitan ng kotse. May ilan na ring nakikiusyoso sa nangyari. Nang hindi mabuksan ang sasakyan, humingi ito ng tulong sa mga naroon. Binasag nila ang windshield ng sasakyan. Sana may ligtas natin ang buhay niya. Dadalo ata siya sa kasal kaya ganyan ang suot niya, sabi ni Don Miguel habang tinutulungan siya ng 2 lalaki na mailabas si Kevin sa sasakyan. Nang mabasag iyon, nagmamadali nilang inilabas mula sa loob si Kevin. Isinakay nila ang binata sa sasakyan ng matanda. Si Don Miguel na ang nagpresenta na dalhin sa ospital ang lalaki. Nagpasalamat naman ang matanda sa 2 lalaking tumulong sa kanya. Pumasok na si Don Miguel sa sasakyan at pinasibat na iyon patungo sa pinakamalapit na ospital. Kagad naman na may lumapit na doktor at inasikaso si Kevin. Gawin niyo ang lahat para mailigtas lang ang buhay ng lalaki, pakiusap ng matanda. Tumango naman ito. Samantala sa kabilang banda naman, lahat ng nasa simbahan ay kinakabahan dahil wala pa rin si Kevin. Hindi nila alam kung ano ang nangyari sa groom. Tinatawagan nila ang cellphone nito pero hindi ito sumasagot. Masigit na nag-alala si Ivy dahil pagdating niya ay wala pa si Kevin. Ano na kayang nangyari sa kanya? Dad, sobrang nag-aalala ako. Emosyonal na sabi ni Ivy. Hindi na rin napigilan ang pagtulo ng luha sa mga mata. Naisip niya na baka inindya na siya ng kanyang kasintahan o hindi naman kaya ay may masamang nangyari rito. Huwag naman sana yung huli. Tinapik-tapik ng Ginoo ang likod ng anak. Baka na-traffic lang siya anak at baka hindi sinasagot ang tawag mo dahil lowbat siya o naka-off ang cellphone niya. Hintayin na lang natin. Pagpapagaan ng loob ng Ginoo sa dalaga. Ngunit lumipas ang 20 minuto ay wala pa rin talaga si Kevin. Hindi pwedeng inindihan niya ako, Dad. Alam kong mahal niya ako at hindi siya atras sa kasal namin. Hysterical na sabi ni Ivy. Anak, huminahon ka. Mas mainam na umuwi muna tayo sa bahay. Wala ring mangyayari kung maghihintay tayo rito dahil ilang oras na tayo naghihintay dito sa simbahan. May susunod pang ikakasal, sabi ng Ginoo. Walang nagawa ang mga naroon kung hindi ang umuwi na lamang. Inalalayan naman si Ivy ng kanyang ama papasok sa sasakyan dahil parang matutumbay ito sa panghina dahil sa mga nangyari. Nang makauwi, hindi pa rin makontak ang cellphone ni Kevin. Umiyak nang umiyak si Ivy hanggang sa makatulog na siya. Hapon na nang magising si Ivy. Nakabihis na rin siya. Marahil binihisan siya ng kanyang yaya Mercedes. Simula bata pa ito na ang nag-aalaga sa kanya. Hindi na kasi niya napag-ukulan ng pansin ang pagbibihis dahil lutang na ang isip niya. Air-conditioned naman ang kwarto niya kaya walang problema. Bumangon siya at sinubukang ulit kontakin si Kevin pero wala pa rin sumasagot. Nakatulala lamang si Ivy. Wala siya sa kanyang sarili. Iniisip kung ano na ang nangyari kay Kevin. Ilang sandali lamang ang lumipas, biglang nag-ring ang cellphone ni Ivy. Kaagad iyong sinagot ni Ivy sa pagbabakasakali na si Kevin iyon. Hindi man lamang binasa na numero ang tumawag sa kanya.
Kevin, nasaan ka? Bakit hindi ka sumipot sa kasal natin? Aniya sa pagitan ng paghigpit. Naputol ang iba pang sasabihin ni Ivy nang iba ang nagsalita sa kabilang linya. Hello, Iha. Ikaw ba si Ivy? Narito ako ngayon sa ospital. Nadisgrasya si Kevin na groom mo sana ngayon. Nabasa ko kasi na Bride Ivy ang nakasulat sa contact number, kaya tinawagan kita. Sabi ng nasa kabilang linya. Natigilan naman si Ivy. Nadisgrasya si Kevin, kaya hindi ito nakasipot sa kasal nila. Kahit papaano ay may dahilan kung bakit hindi ito sumipot. Nakaramdam siya ng pag-aalala sa kasintahan. Saang ospital po kayo? Kinakabahan niyang tanong. Sinabi naman kaagad ng lalaki kung nasaan sila at kung saang room yun. Pinatay na ni Ivy ang tawag at nagtungo na sa kwarto ng ama. Hanapin niyo si Kevin. Hindi namin alam kung anong nangyari sa kanya. Sabi ni Gino sa kausap niya sa kabilang linya. Si Gino ang ama ni Ivy. Marahil kausap nito ang isang kilalang private investigator. Napangiti naman si Ivy. Kalmado lang ang ama niya kanina, pero halatang nag-aalala ito kay Kevin. Dad, hindi mo na kailangang ipahanap si Kevin. Alam ko na po kung nasaan siya. Nasa ospital po siya. Nadisgrasya po siya. Puntahan natin siya. Nagmamadali niyang sabi. Napatingin sa kanya ang ama. Pag-aalala ang makikita sa mukha ng Ginoo. Tara na anak, puntahan na natin. Kaagad na umalis na Ivy at Gino at nagtungo sa ospital. Nang marating ng mag-ama ang ospital, nagmamadaling lumabas si Ivy ng sasakyan at patakbong pumasok sa loob. Nakasunod lamang si Gino sa kanyang anak. Mabuti na lamang at bata pa ito at hindi nahirapan na habulin ng anak. Nang matapat sa room kung saan naroon si Kevin, huminga muna ng malalim ang dalaga bago siya kumatok. Ilang sandali lang, bumukas na nga yun. Tumambad sa kanila ang isang Ginoo na may mga puting buhok na. Napatingin sa kanila ang Ginoo. Tumayo ito at nagpakilala. Pasok muna kayo. Panyaya ng matanda. Natutop ni Ivy ang kanyang bibig nang makita si Kevin sa kama. May benda ang ulo nito. Naluluhang lumapit siya sa fiancé na sana ay sawa niya na ngayon kung hindi ito nangyari sa lalaki. Nasa daan ako kanina nang makita ko ang nangyari. Ako na ang nagmagandang loob na dalhin siya rito sa ospital. Tinulungan ako ng mga nakakita na mailabas siya sa sasakyan. Hindi ko napagtuunan ng pansin ang kanyang cellphone dahil ang nasa isip ko ng mga sandaling iyon ay siya ay mailigtas. Basta kinuha ko na rin ang mga gamit niya. Sabi ni Don Miguel. Ikinuwento rin na nabangga sa isang poste si Kevin. Lumapit si Ivy sa Ginoo at nagpasalamat. Maraming salamat po sa kabutihan niyo, Don Miguel. Ano na pong balita sa kalagayan niya? Tanong ni Ivy. Huminga ng malalim ang matanda. Ang sabi ng doktor na kumonsulta sa kanya nagkaroon siya ng amnesia dahil sa lakas ng impact ng pagkakatama nito sa poste. Napuruhan ang kanyang ulo na naging dahilan ng internal bleeding at pagkawala ng kanyang memorya. Malungkot na sabi ni Don Miguel. Nang hihinang napaupo naman si Ivy. Paano na ngayon? Na hindi niya na ako maalala? Ang sabi ng doktor huwag muna siyang itrigger sa sitwasyon at baka sumakit ang ulo niya sapagkat sariwa pa ang mga nangyari. Kumbaga kailangan pa niyang mag-adjust. Kung sakali man na hindi kanya makilala, gumawa na lamang tayo ng paraan para unti-unting bumalik ang memorya niya. Huwag kayong mag-alala, nandito ako para alalahan siya, sabi ni Don Miguel. Salamat po, ulila na rin po kasi siya. Samantala, bigla naman napaisip si Gino. Pero ang nakakapagtaka, paano siya nabunggo? Hindi naman siya lasing. Anang ng kanyang ama na natawa ng bahagya. Sa ngayon ay iniimbestigahan pa yan. Sagot naman ni Miguel. Nagulat si Ivy at si Gino. Nakakondisyon naman ang sasakyan ng gamit na yun ni Kevin. Nagtatakang sabi ni Gino. Hintayin natin ang kalalabas ng investigasyon, Dad. Mahirap isipin ang dahilan kung bakit siya nabunggo. Sabi ni Ivy. Huminga siya ng malalim. Ang importante ngayon ay ang paggaling niya. Sabi naman niya. Sumang-ayon naman ang dalawa sa sinabi niya. Kasalukuyang nasa ospital ng mga sandaling iyon si Ivy at nagbabanday kay Kevin. Gusto niya siya ang unang makita ng lalaki pagising nito. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang gumalaw ang daliri ni Kevin.
Lumapit siya rito. Kevin? Tawag niya sa pangalan ng lalaki. Dahan-dahan na nagmulat ng mga mata si Kevin. Kumunot ang noo nito nang makita siya at iginala ang paningin sa buong paligid. Sino ka? Nasaan ako? Tanong ni Kevin. Hindi na nagtaka si Ivy dahil alam naman niya ang kondisyon ni Kevin. Pero sinabi pa rin ni Ivy kung sino siya at baka sakali na kahit hindi siya maalala ay tanggapin ito kung sino siya. Ako to si Ivy, girlfriend o fiancé mo. Sabi niya. Kumunot ulit ang noo ni Kevin. Girlfriend? Fiancé? Ivy? Napahawak sa ulo si Kevin. Bakit ganoon? Wala akong maalala. Maging ang pangalan ko ay hindi ko maalala. Sabi ni Kevin at nagwawala na ito. Nataranta si Ivy kaya't nagmamadali siyang lumabas para tumawag ng nurse. Kaagad siyang nagpunta sa nurse section. Nagmamadaling pumunta ang nurse na nakatalaga sa binata. Tinurukan ng pampakalma si Kevin. Nanghina ito at nakatulog. Anong nangyari? At bakit bigla siyang nag-hysterical? Tanong ng nurse. Sinabi naman niya ang ginawa. Huminga ng malalim ang nurse. Hindi niyo muna sana yung ginawa, ma'am. Talagang matitrigger po siya. Lalo at hindi pa siya nakakapag-adjust. Sabi nito. Alam din kasi ng nurse ang sitwasyon ni Kevin. Humingi naman si Ivy ng paumanhin rito. Nagpaalam na ang nurse at baka mamaya pa ulit magigising si Kevin. Nabigla lang din siya kanina. Huminga siya ng malalim at naupo na lamang ulit sa sopa. Ngunit nang magising ulit si Kevin, ay hindi na siya nito kilala at pinagtatabuyan pa. Mabuti na lang at naroon si Don Miguel. Nagpaalam muna siya na aalis. Nagpunta siya kay Jordan. Ito ay ang kanyang kaibigan. May problema ba, Ivy? Nag-aalalang tanong ni Jordan. Ipinaliwanag naman ni Ivy ang lahat ng mga nangyari. Malungkot na napatitig si Jordan sa kanya. Anong gagawin mo ngayon? Tanong nito. Maybe, kailangan ko munang magpakalayo-layo, Jordan. Yun lang, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Sabi ni Ivy. Doon muna tayo sa amin. Nang gabing iyon, nagpasya si Ivy na magpakalayo-layo muna habang hindi pa nakakapag-adjust si Kevin. Kaagad niyang sinabi yon sa ama. Sinabi naman niya na kasama niya si Jordan. Malaki naman ang tiwala ni Gino kay Jordan dahil kaibigan nito ni Ivy. Sigurado ka ba sa desisyon mo, anak? Tanong ng kanyang ama at tumango siya. Kung ito ang makakabuti para sa akin at sa kanya, gagawin ko. Babalik ako pag ayos na ang lahat. Wika niya. Napatango-tango naman si Gino. Basta tutulungan kita ha. Mag-iingat ka anak. Paano yung trabaho mo? Tanong ni Gino. Huminga siya ng malalim. Ayaw man niyang mag-resign lalo na't maayos naman ang trabaho niya roon. Pero kailangan para sa kanyang sarili. Magre-resign ako, Dad. Kung yun ang kailangan, gagawin ko. Sabi niya. Naipalibot ni Ivy ang tingin sa buong bahay. Maayos iyon at malinis. Okay na yun kesa sa wala. Okay na ba sa itong bahay? Tanong ni Jordan sa kanya. Tumango si Ivy sa kalumingon sa kaibigan. Ayos na to sa akin. Ang mahalaga ay may matutuluyan. Sabi ni Ivy. Ipapasuyo kita sa isa kong kakilala na ipasok kanya sa trabaho niya. Para sa ganun ay may pantustos ka sa pang-araw-araw. Sabi ni Jordan. Hinawakan ni Ivy ang kamay ng lalaki. Nagsabi naman ng ama niyang si Gino na padadalhan siya ng perang pangtustos niya at hindi naman siya tumanggi. Siyempre gusto rin naman niyang kumita. Hindi yung iaasa niya na lamang sa ama ang lahat ng pangangailangan niya. Maraming salamat sa pagtulong mo sa akin ha. Hindi naman ako magtatagal rito. Uuwi rin ako kapag ayos na ang kalagayan ni Kevin. Kapag nakapag-adjust na siya. Sabi ni Ivy. Ngumiti lamang si Jordan. Sana nga gumaling na si Kevin. Mahirap din ang sitwasyon niya. Magpahinga ka na muna. Pupuntahan kita rito mamaya para dalhan ng pagkain. Sabi naman ni Jordan. Muling nagpasalamat si Ivy sa kaibigan. Nagtungo na siya sa silid at nahiga. Bumalik sa isip niya si Kevin. Babalik ako, Kevin. Hintayin mo ako. Sana sa pagbalik ko, maging ayos ka na para bumalik na ang alaala mo dahil tutulungan kita. Aniya at hindi na malaya ng pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Hindi siya susuko. Kung ito man ay pagsubok sa kanilang relasyon, handa siyang magsakripisyo at magtiis.
Hindi naman ginusto ni Kevin ang nangyari. Nang gabing iyon pagdating ni Georgian, para bigyan siya ng pagkain, ibinalita nito na may bakanting posisyon para kay Ivy. Tuwang-tuwa naman noon si Ivy. Babalik ka pa sa Maynila? Sayang ang trabaho mo dun eh. Tanong ni Ivy. Dito muna ako. Dito na ako maghahanap ng trabaho para mabantayan kita. Baka kung ano pang mangyari sa'yo kapag umalis ako sa tabi mo eh. Natigilan si Ivy at tinignan si Georgian. Iba ang pagkakasabi niyon. Parang may kung ano siyang naramdaman sa sinabing iyon ng lalaki. Hindi na lamang niya yun pinansin, baka guni-guni niya lamang iyon. Iniisip na lamang niya na ginagawa nito iyon dahil sila ay magkaibigan. Maraming salamat talaga sa pagtulong sa akin ha. Tatanawin kong malaking utang na loob ito sa'yo. Puno ng sinseridad niyang sabi. Wala yon, naging magkaibigan pa tayo. Kung hindi kita tutulungan, hindi ba? Makahulugan nitong sabi. Ngumiti na lamang si Ivy at ipinagpatuloy na ang pagkain. Isang buwan ang lumipas at naging maayos naman ang pananatili ni Ivy sa probinsya ni na Georgian. Maayos rin ang sahod at kahit papaano ay natutustusan niya ang pangangailangan niya sa araw-araw. Idagdag pa ang ipinapadala ng kanyang ama. Kasalukuyan siyang nagluluto ng hapunan nang maging bisita niya si Georgian na may dalang adobong pusit. Magkatabi lang kasi ang apartment nila. Nang maamoy yun ni Ivy, ay biglang hinalukay ang kanyang tiyan. Nagmamadali siyang nagtungo sa lababo at nagdududuwal. Mabilis naman na umalalay si Georgian sa dalaga. Hinahagod-hagod nito ang kanyang likod. Ayos ka lang ba, Ivy? Gusto mong magpa-check up? Tanong nito, nang makahilamo si Ivy. Hinarap niya si Georgian. Naamoy ko lang yung dala mong ulam. Nagsuka na ako. Bakit kaya? Paborito ko naman yan. Nanlaki ang kanyang mga mata nang may ma-realize. Hindi kaya buntis ako, Georgian? Baka nga dahil delay ako ng 1 buwan. Puno ng tuwa na sabi ni Ivy. Nagpaalam muna siya para bumili ng pregnancy test. Pagbalik, sinubukan niya iyon. Tuwang-tuwa siya nang makita ang 2 pulang guhit na iyon. Buntis nga ako, Georgian. Buntis ako. Nagtaka siya dahil hindi man lamang makita ang saya sa mukha ng kaibigan. Bakit parang hindi ka masaya? Buntis ako at ang ama ay si Kevin. Wika ni Ivy. Tumalikod dito at naupo. Yun na nga eh. Buntis ka pero yung magiging ama ay walang maalala. Imposible naman na angkinin niya ni Kevin na anak niya. Baka kapag nakaalala, isipin na anak mo yan sa ibang lalaki. Matigas nitong sabi. Ngunit bigla ring umaliwalas ang muka. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Okay lang kahit hindi kilalanin ni Kevin ang ipinagbubuntis mo, Ivy. Nandito naman ako bilang ama. Ama-amahan na tiyo. Seryosong sabi ni Georgian. Hindi napigilan ang pagtulo ng luha sa mga mata ni Ivy. Napakaswerte niya kasi may kaibigan siyang kagaya ni Georgian. Maaasahan sa lahat ng oras. Hindi niya binibigyan ng mali siya ang ipinapakita nito dahil iniisip niya na kaya ganoon ang kaibigan ay dahil pinapahalagaan siya bilang kaibigan. Maraming salamat pero ama pa rin niya si Kevin. Kaya darating ang panahon na ipapakilala ko ang aming anak sa kanyang ama. Ngunit hindi kita pinipigilan na maging joey ng anak ko. Wika ni Ivy. Tumangutango na lamang si Georgian at nagpaalam na alis na dahil may gagawin pa raw. Nasa sopa siya ng hapon na yon at nagpapahinga galing sa trabaho. Hinaplos niya ang impis na tiyan. Soon anak, makikilala mo rin ang iyong ama. Pangako ni Ivy sa sarili. Narinig iyon ni Georgian na nasa labas ng kanyang apartment. Balak sana nitong bisitahin si Ivy, pero dahil sa narinig, nalungkot ito at bumalik sa apartment. Mabilis na lumipas ang mga buwan at nanganak na nga si Ivy. Isang malusog na sanggol na lalaki ang kanyang isinilang. Sobrang saya ng nararamdaman ni Ivy ng mga sandaling iyon. Pinangalanan niyang Kia ng bata. Napakalusog naman ng sanggol, komento ni Georgian. Napangiti na lamang si Ivy. Kailangan nang makilala ni Kevin ang kanyang anak. Baka sakali na. Ivy, huwag mo munang isipin yan. Mag-focus ka muna kay Kian. Kakapanganak mo pa lang. Sabi ni Georgian. Alam rin ng kanyang ama na nanganak na siya at noong isang araw ay naroon si Gino para bisitahin siya. May improvement na daw si Kevin. Kahit papaano ay nakapag-adjust na ito. Ang sabi ng kanyang ama, hindi pa rin makaalala si Kevin pero laging kumukonsulta sa doktor. Magpapagaling lang ako at uwi na ako sa amin.
Kailangan ako ni Kevin. Determinado niyang sabi. Nakita ni Ivy ang lungkot sa mga mata ni Georgian. Georgian, may problema ba? Tanong ni Ivy. Dadalaw naman kami ni Kian dito. Kung yun ang inaalala mo. Sabi pa niya. Natawa ng mahina si Georgian. Hanggang ngayon, si Kevin pa rin ang mahal mo kahit wala siyang maalala. Nagtatampo nitong sabi. Kumunot naman ang noo ni Ivy. Bakit ka na ng tanong nito? Anong nangyayari sa'yo, Georgian? Hindi porket nawala ang alaala ni Kevin, ay iiwan ko na siya. Siya pa rin ang ama ng anak ko. Hindi niya sinasadya ang nangyari sa kanya. Aksidente yon. Seryoso niyang sabi. Dahil mahal kita, Ivy. Noon pa man ay may gusto na ako sa'yo. At mas lumalim yun ang magkasama tayo lagi. Kaya ako ito ginagawa ay dahil mahal kita. Hindi mo ba ako kayang mahalin? Hindi mo ba kayang iwan si Kevin para sa akin? Ako lang naman ang laging nasa tabi mo noong kailangan mo ng mga taong karamay. Puno ng hinanakit na sabi ni George. Nakita niya ang luha sa pisngi ng binata. Hindi siya makapaniwala sa natuklasan. Mahal siya ni George. Hindi ko alam na may nararamdaman kang ganyan para sa akin. Nagdududa rin ako sa ipinapakita mo sa akin pero hindi ko yun binigyan ng mali siya. Dahil lang nasa isip ko, ginagawa mo yun dahil kaibigan mo ko. Pasensya na George na. Kaibigan lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Alam mo yan, na hanggang doon lang ang trato ko sa'yo. Sabi niya. Tumalikod si Georgia na tumalis ng kanyang silid. Huminga siya ng malalim at ipinikit ang kanyang mga mata. Isang araw bumisita si Jordan sa bahay niya. Naglip siya sa trabaho dahil nga nanganak siya. Nasa kwarto siya at nasa tabi niya si Kian na mahimbing na natutulog. Pasensya ka na kung nagawa kitang mahalin ha. Mabait ka kasi. Kaya nahulog ang loob ko sa'yo. Pag-amin ni Georgian, ngumiti lamang siya. Hindi naman big deal sa kanya yon. Ang mahalaga, hindi magbabago ang pagkakaibigan nila. Ayos lang yon, tao ka lang. May puso ka kaya natural na makaramdam ka ng ganyan. Huwag kang mag-alala, walang magbabago sa pagkakaibigan natin. Nakangiti sabi ni Ivy. Alam ko na hindi mo ako kayang mahalin, Ivy. Kung gusto mong bumalik sa probinsya, papayagan kita. Mag-ingat ka ha, sabi nito. Ngumiti siya at yumakap sa kaibigan. Maraming salamat talaga sa lahat ng tulong na naibigay mo sa akin, Georgian. Isa kang mabuting kaibigan. Tatanawin kong malaking utang na loob sa iyon. Sabi niya. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. O bakit ganyan ang itsura mo? May problema ba? Labag ata sa loob mo na umalis ako eh. Biro ni Ivy. Umiling-iling ito. Wala, may naalala lang ako. Makahulog ang nitong sabi. Ano yun? Pwede mong sabihin sa akin? Ani ni Ivy at umiling ito. Wala yon, may naalala lang. Napatangu-tangu naman siya. So kailan ka alis? Pag-iiba ng binata ng usapan. Kapag nag 1 month old na si Kian, babalik ka pa ba doon? Tanong niya at tumango ito. Oo naman, gusto kong makitang lumalaki si Kian. Mamimiss ko kaya siya, sabi ni Georgian. At hinalikan sa pisngi ang sanggol. Lumipas nga ang 1 buwan at yun na nga ang araw ng pag-alis ni Ivy. Nag-resign na rin siya sa trabaho. Habang nasa biyahe ay sumagi sa isip niya si Kevin. Ang balita niya ay ayos na ito at may ibang naaalala na ito. Masaya siya dahil doon. Kailangan na talaga siya ng kasintahan niya para bumalik na ng tuluyan ang alaala nito. Hanggang sa mapunta nga ang isip niya sa nangyari rito. Totoo naman kasi na nakakondisyon ang sasakyan ni Kevin papunta sa kasal. Kaya't nakapagtataka lang dahil nabangga ito. Hindi naman lasing ang binata. Biglang sumagi sa isip niya si Georgian. Hindi kaya... Umiling na lamang siya. No, hindi yun kayang gawin ni Georgian. Kaibigan niya ako at hindi siya papatay para lamang sa pagmamahal niya sa akin. Sabi ni Ivy sa sarili. Nang makarating sa terminal, naroon na ang kanyang ama. Sakay ng luma nitong kotse. Kinalong kaagad nito ang sanggol nang makalapit sa kanya. Ang gwapo naman ng apo ko. Mahal na sa lolo. Sabi ni Gino. Natawa na lamang si Ivy. Siyempre kanino pa ba magmamana yan kung hindi sa kanyang lolo? Pabirong sagot naman ni Ivy. Tara na at nang makauwi na tayo at makapagpahinga ka. Anyaya ng kanyang ama. Sumakay na sila sa sasakyan at pinasibatiyo ni Gino. Pabalik ng kanilang bahay. Nang makarating roon, napatingin siya ng malawak sa lupain na nasa tabi ng kanilang bahay.
Pag-aari yon ng isang negosyante. Napansin ng kanyang ama na tinitingnan niya yon. Pag-aari yan ni Don Miguel, yung nag-aruga kay Kevin. Minsan ay tumutulong ako sa medication niya. Nabili niya yan last year at si Kevin ang namamahala niyan. Madalas siya dyan, sabi ng kanyang ama. Bumilis ang tibok ng puso niya nang marinig ang pangalan ng kasintahan. Kahit naman nawala ang alaala nito, ay kasintahan niya pa rin si Kevin dahil hindi naman sila naghiwalay. Tumangutang si Ivy. Hanggang ngayon ay wala pa rin siyang maalala. Pero ngayon na narito ka na, sana sa pamamagitan mo ay bumalik na. Nakakaawa na rin kasi siya. Gustong-gusto nang bumalik ang kanyang alaala, sabi ng kanyang ama. Tutulungan ko siya, Dad. Determinado niyang sabi. Tumango naman si Gino. Niyaya na siyang pumasok sa loob para maibaba na si Kian. Sinamahan siya ng ama sa kwarto at nang maayos na ang sanggol sa katre, bigla siyang may naalalang itanong. Bakit hindi niyo ako pinigilan na umalis, Dad? Eh di sana natulungan ko siya at baka sakaling bumalik ka agad ang alaala niya, sabi ni Ivy. Napatingin sa kanya si Gino. Anak, alam kong nasaktan ka sa mga nangyari, kaya kailangan mo munang lumayo. Mas masasaktan ka lang kapag nakita mo siya, pero hindi ka niya maalala. Ngayon handa ka na bang makita ulit siya? Tanong nito at tumango si Ivy. Handa na ako, Dad. Kung ang pagpaparito ko ang magiging paraan para makaalala siya, ay gagawin ko ang lahat para mapalapit lamang sa kanya hanggang sa unti-unti niya na ako maalala. Baka maging daan si Kian para maging malapit kami sa isa't isa. Pangako ni Ivy sa sarili. That's my daughter, proud na sabi ng Ginoo. Natawa naman siya. Lumabas muna siya pansamantala para makalanghap ng sariwang hangin. Hanggang sa mapadako ang tingin niya sa kotse na uminto sa tabi nila. Lumabas ang may-ari niyon. Natigilan si Ivy nang makita ang sakay niyon. Walang iba kung hindi si Kevin. Nagkatinginan sila. Sir Kevin! Sigaw ng isang trabahador. Kasalukuyan na may itinatanim roon. Nagbawi ng tingin si Kevin at pinagtuunan ng pansin ng lalaki. Siya naman ay pumasok na sa loob ng bahay. Napabalikwas ng bangon si Kevin dahil sa isang panaginip. Sa kanyang panaginip, may kasama siyang babae pero hindi niya makita ang mukha nito. Isang linggo niya nang napapanaginipan ng babae pero hanggang ngayon ay hindi pa rin malinaw ang itsura nito. Kinuha ni Kevin ang pitsyal na nasa tabi at uminom ito ng tubig. Sino kaya ang babaeng yun? Parte kaya siya ng aking alaala? Hindi niya napigilang itanong sa sarili. Sumisikat na ang araw ng mga sandaling iyon. Kahit hindi na siya natulog ulit. Bumangon siya at nagtungo sa kusina. Nadatnan niya si Don Miguel na nagkakape. Binati niya ang Ginoo. Pumunta ka mamaya sa bukid. Tignan mo yung mga tauhan natin kung maayos silang nagtatrabaho. Baka mamaya ay papetiks-petiks lamang sila sa pag-aani, sabi ng Ginoo. Sige po, Tay, tugon niya. Nagpapasalamat si Kevin dahil kinupkup siya ni Don Miguel. Hindi niya matandaan kung may pamilya pa ba siya. Basta ang sabi ng Ginoo, Kevin ang kanyang pangalan. Ipinakilala rin siya kay Gino. At pakaramdam ni Kevin ay konektado siya sa Ginoo. Yung babae po na nakita ko sa ospital noon at sinabing girlfriend ko siya. Nakita ko siya sa bahay sa tabi ng bukirin. Anak ata siya ni Ginoong Gino. Bumalik na po pala siya, sabi niya. Nabalitaan niya kasi noon na umalis ito noong ma-discharge siya sa ospital. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya maalala kung ano ang koneksyon nila ng babae. Kapag iniisip niya yon, ay sumasakit ang ulo niya. Simula nang wala siyang maalala, ipinagbawal muna sa kanya ang paggamit ng cellphone para hindi matrigger ang isip niya. At itong huling check-up nila, ang sabi ng doktor ay unti-unti na raw makakaalala si Kevin kapag may makita itong mukha na parte ng kanyang nakaraan. Pero hindi yun basta-basta nababalik yun. Pero wag daw siyang mag-alala. Sooner ay maaalala rin ni Kevin ang kanyang nakaraan. Oo, bumalik siya. Siya ang piyansay mo. Siya yung pakakasalan mo sana kung hindi ka sana na aksidente. Siguro panahon na para makita mo ang larawan niyo ng babae, sabi ni Don Miguel. Tumayo ito at lumabas ng kusina. Pagbalik nito, dala na ang cellphone niya. Yun ang unang pagkakataon na hawakan niya yon. Nanginginig ang mga kamay na tumingin siya sa gallery. Oo, siya nga ang babaeng yon. Marami silang litrato. Sobrang dami. Ang ibang naroon ay patungkol sa paghahanda nila sa kasal. May parte sa isip niya na nagsisisi.
dahil hindi niya nakasama ang babae nitong mga nakaraang buwan dahil umalis ito. Ang tanong bakit ito umalis kayong may koneksyon sila sa isa't isa. Kung siya pala ang fiancé ko, bakit hindi siya nanatili rito para matulungan akong makarecover? Tanong niya. Huminga ng malalim si Don Miguel. Naisip ng Ginoo na ito na ang tamang pagkakataon para sabihin kay Kevin. Umalis siya para makapag-adjust ka, Kevin. Para sa ganoon sa pagbabalik niya ay maging ayos ka na at baka sakaling maalala mo na siya. Sabi ni Don Miguel. Biglang sumeryoso si Kevin. Gusto kong mapalapit sa kanya, Don Miguel. Kapag ginawa ko yon, baka sakaling maalala ko na siya. Sabi ni Kevin. Tumango ang Ginoo. Susuportahan kita, Kevin. Nandito lang ako sa tabi mo. Sabi ng Ginoo at niyakap niya ito. Maraming salamat po. Kahit may nangyari sa akin ay nariyan kayo sa tabi ko. Madamdaming sabi ni Kevin. Tinapik naman siya sa balikat ni Don Miguel. Wala yon. Malaki rin ang naitulong mo sa akin dahil sa mga ginawa mo sa asyenda at lupain ko. Napatitik si Kevin kay Ivy na nasa labas ng bahay habang pinapaarawan ng isang sanggol. May anak na siya? Hindi kaya anak namin yon? O baka naman anak nito sa ibang lalaki? Nakaramdam siya ng kirot sa dibdib sa isiping iyon. Lumabas siya ng sasakyan. Napatingin sa gawin niya si Ivy. Nakatitig lamang ito at biglang umiti. Iba ang ngiti nito at parang may humaplos sa puso niya. Ganon nga siguro kapag puso ang nagdidikta. Huminga siya ng malalim at naglakad papalapit sa gate. Pwede ba akong pumasok? Tanong ni Kevin. Ngumiti si Ivy at iniwan sandali ang stroller kung saan naroon ang sanggol sa kabinuksan ng gate. Halika, gusto mo bang makilala ang anak ko? Tanong nito. Tumango-tango naman si Kevin. Hindi niya alam pero excited siyang makita ang sanggol. Tinitigan niya ito. Ang cute niya naman. Puri niya at nagpasalamat si Ivy. Anong pangalan niya? Tanong ni Kevin. Kian. Kian ang pangalan niya. Sabi ni Ivy at tumingin sa kanya. Basta't nag-usap sila ng kung ano. Hanggang sa nagpaalam na si Kevin at pumunta sa bukid. Nagluluto si Ivy ng mga sandaling iyon ng tanghalian. Balak niyang bigyan ng ulam ang mga taong nagtatrabaho sa bukid. Napangiti siya. Kahit papaano ay naging malapit sila ni Kevin at masaya siya roon. Mukhang masaya ang anak ko ngayon ha. Komento ng ama ni Ivy. Tumingin siya sa ama at ngumiti. Nagiging malapit na po kami ni Kevin, Dad. Alam kong darating ang panahon na maaalala niyo na ako. Puno ng pag-asa na sabi ni Ivy. Natutuwa ako kung ganun anak. At alam kong darating na ang panahon na yon. Worth it ang paghihintay mo anak. Nakangiting sabi ni Gino. Tumulo ang luha ng kanyang mga mata. Hindi ako nawawala ng pag-asa, Dad. Babalik ang kanyang alaala at magiging isang buong pamilya kami. Emosyonal niyang sabi. Matapos magluto, dinala niya na iyon sa bukid. Ang kanyang ama muna ang nag-alaga kay Kian. Para sa amin yan, ma'am? Tanong ng isang trabahador. Oo, para sa inyo. Masarap ito. Adobong manok. Masigla niyang sabi. Saktong kakarating lang ni Kevin noon. May dala rin itong lutong ulam. Napatingin ito sa dala niya. Nagluto ka para sa pananghalian nila? Tanong ni Kevin. Tumango siya sa kaibinaba ang kaldero sa gilid ng isang puno. Ganon rin si Kevin. Kanin ang laman ng isang kaldero at adobong pusit naman sa isang kaldero. Adobong pusit? Paborito ko yan. Nasabi niyang bigla at natigilan naman si Kevin. Pumasok lang sa isip ko na ito ang iluto ko. Parang may nagpapaalala sa akin. Sabi ni Kevin. Ngumiti naman si Ivy. Alam niyang siya ang tinutukoy ni Kevin. Mukhang masarap ang pananghalian natin pare ah. Sabi ng isang magsasaka. Nagkanya-kanya ng sandok ang mga ito. Tumingin sa kanya si Kevin. Napalunok siya sa paraan ng pagtitig nito. Kumusta si Kian? Pwede ko ba siyang dalawin mamaya? Tanong ni Kevin. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi niya akalain na hilingin nito iyon. Mabilis siyang tumango. Matamis ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Kevin. Sabay-sabay na tayong kumain. Anyaya nito sa kumuha na ng paper plate para sa kanilang dalawa. Ang mga naroon ay halatang kinikilig sa kanila. Masaya si Ivy. Hindi man siya naaalala ng lalaki at least ay binibigyan siya ng pagkakataon na mapalapit dito. Hindi napigilan ni Ivy na mapangiti habang nasa beranda siya ng mga sandaling iyon.
Kasalukuyan niyang tinitignan si Kevin na inaalalayan ng mga trabahador. Paminsan-minsan ay napapatingin ito sa kanya. Nakarinig siya ng pagtikhim sa kanyang likuran. Walang iba kung hindi ang kanyang ama. Mukhang masayang-masaya ka ngayon ha, sabi ni Gino. Humarap si Ivy sa kanyang ama. Nagiging malapit na kami, Dad. Soon, maaalala niya na rin ako. Emosyonal niyang sabi. Hinawakan ng kanyang ama ang kanyang mga kamay. Huwag kang mawalan ng pag-asa, anak, sabi nito. Tumango lamang siya. Hapon niyon, abala sa pag-aalaga ng bata si Ivy nang may marinig siyang nag-uusap sa ibaba. Matapos mailagay sa katre si Kian, lumabas na siya ng silid. Nagulat siya nang makita si Kevin na kausap ang kanyang ama. Napatingin sa kanya ang lalaki at ngumiti ito. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ivy ng mga sandaling iyon. Anak, gusto daw makita ni Kevin si Kian, sabi ni Gino. Tumango-tango naman si Ivy. Akmang bababa na siya nang magsalita si Kevin. Ako lang pupunta dyan sa itaas, Ivy, sabi nito. Nang makarating sa itaas si Kevin, niyaya niya ang lalaki sa loob ng silid. Nagtungo naman sa may katre si Kevin at tinitigan ng bata. Pwede ko ba siyang buhatin? Tanong ni Kevin. Oo naman, sagot ni Ivy. Hindi ko naman yun ipagkakait kasi anak mo siya. Yun pa sana ang gustong idagdag ni Ivy. Kinuha ni Kevin ang bata sa katre. Tuwang-tuwa si Kevin dahil hindi umiyak ang sanggol. Gusto niya ako, Ivy. Natutuwa nitong sabi. Tumabi si Ivy sa kasintahan at tumingin sa anak. Paano ba naman kasi alam ni Kian na ama nito ang may buwad sa kanya? Nagangat si Ivy ng tingin at nahuling nakatitig sa kanya si Kevin. Napalunok siya sa paraan ng pagtitig ng binata. Sana dumating ang araw na maalala na kita, Ivy. Nakita ko naman na ang pictures natin. Kit siguradong may ugnayan tayong dalawa. Bigyan mo pa sana ako ng ilang panahon. Nakikiusap nitong sabi. Ngumiti si Ivy. Iniangat ang kamay at hinaplos ang mukha ni Kevin. Huwag kang magmadali, Kevin. Darating rin ang panahon na maaalala mo ang iyong nakaraan. Hindi ako nagmamadali. Tutulungan kitang maalala ang iyong nakaraan. Madamdamin niyang sabi. Maingat na ibinaba ni Kevin ang sanggol sa katre. Humarap ang binata sa kanya hanggang sa dumako ang tingin nito sa kanyang labi. Hiniling ni Ivy na sana halikan siya ni Kevin at hindi nga siya nagkamali. Dahan-dahan na inilapit ni Kevin ang mukha sa kanya. Napapikit si Ivy para hintayin na lumapat ang labi nito sa kanyang labi. Nang lumapat iyon, napakapit siya sa batok ni Kevin nang lumalim ang halik nito. Yun ang isang bagay na namiss ni Ivy sa kasintahan. Ilang sandali na ring naglapat ang kanilang mga labi hanggang sa putulin niya ni Kevin. I'm sorry, nadala lang ako. Hinging paumanhin ni Kevin. Hindi, nagawa mo yan dahil yung puso mo ang nagdikta sa iyong gawin yon. Nakalimot man ang isip mo, Kevin, pero ang puso mo ay hindi. Makahulugan niyang sabi, sabay turo sa puso nito. Huminga ng malalim ang binata saka nagpaalam na alis na. Hinatig niya ito hanggang sa labas ng bahay. Hindi na sila nag-usap noon. Anak, okay ka lang ba? Tanong ng kanyang ama at tumango siya. Masaya lang ako, Dad. Dahil kahit hindi ako maalala ni Kevin, nakasama ko naman siya at ginusto rin niyang makita ang kanyang anak. Dahilan ni Ivy. Pero alam niyang nalito si Kevin sa ginawang paghalik sa kanya. Tumango na lamang si Gino. Siya naman ay nagpunta sa silid. Nang masigurong maayos ang sangkol, ipinikit na muna niya ang kanyang mga mata para matulog at magpahinga. Napabalikwas ng bangon si Kevin dis oras ng gabi. Nanaginip siya. Nagpropose daw siya sa isang babae. Malakas ang kutob niya na si Ivy yon. Napasabunot si Kevin sa kanyang buhok. Kailan ba kita maaalala? Naiinis niyang sabi sa sarili. Bumaba siya ng kama at nagtungo sa kusina. Uminom siya ng tubig para maimasmasan. Oh, gising ka na pala. Tanong ni Don Miguel. Huminga si Kevin ng malalim at hinarap ang Ginoo. May napanaginipan po ako. Nagpropose daw po ako sa isang babae. Alam kong si Ivy yun pero bakit hindi maging malinaw ang itsura niya? Huwag kang magmadali, Kevin. Maalala mo rin ang lahat. Kapag mas minadali mo, mas mahirapan ka. Sabi ni Don Miguel. Naupo si Kevin sa upuan at kinalma ang sarili. Posible rin kaya na anak namin si Kian? Magana ang loob ko sa bata? Tanong niya. Kumunot ang noo ng Ginoo.
Malalaman mo sa tamang panahon, Kevin. Ayaw ko ng pangunahan ka. Gusto kong ikaw mismo ang makatuklas noon kapag nakakaalala ka na. Relax ka lang, iho. Gaya ng sabi ko sa'yo, huwag kang magmamadali. Sabi nito at tumango siya. Iba ang pakiramdam ko sa bata. Parang may connection siya sa akin, sabi ni Kevin. Baka buntis si Ivy noong madisgrasya ka, sabi ni Miguel. Paano kung may ibang nakabuntis sa kanya noong umalis siya? Tanong naman ni Kevin. Binigyan siya ng makahulugang tingin ng Ginoo. Kevin, walang ibang lalaki sa buhay ni Ivy kung hindi ikaw lang. Yun ang sabi sa akin ng ama ni Ivy. Basta wag mo munang isipin yon. Darating rin ang tamang panahon na malalaman mo ang lahat. Marina sabi ni Don Miguel. Kung mag-ina ko sila, kailangan kong makabawi kay Ivy at sa anak namin, sabi ni Kevin. Babawi siya. Hindi man niya maalala si Ivy. Puso naman niyang nagdidikta na gustong makasama ang babae. Sa kabilang banda, nag-impake si Georgia ng kanyang damit. Aalis muna siya sa kanila para sundan si Ivy. Akala ko ba, tanggap mo na hindi mapapasayo si Ivy? Tanong ng kanyang kapatid na sa Roldan. Umiling naman si Georgia. Akala ko rin pero napag-isip-isip ko na ilalaban ko ang nararamdaman ko para sa kanya. Matigas niyang sabi at umiling-iling naman sa Roldan. Sumuko ka na lang sa pulis, Georgian. Kung hindi lang kita kapatid, isumbong na kita. Hindi gawain ng matinong lalaki ang ginawa mo. Dapat marunong kang tumanggap ng pagkatalo. Matigas na sabi ni Roldan. Nasabi na rin kasi ni Georgian ang ginawa sa kanyang kapatid. Kailangan niyang mailabas iyon. Lagi nitong sinasabi na sumuko na siya. Hindi pinansin ni Georgian ang kapatid at tuloy lang sa pag-iimpake. Nang matapos, isinokbit na niya ang malaking bag sa kanyang balikat. Alis na ako, kuya. Tatawag na lang ako. Paalam niya pero bago pa siya tuluyang makaalis, nagsalita na ang kapatid niya. Sumuko ka na, Georgian. Krimen ang ginawa mo, sabi ni Roldan. Ngunit naging matigas si Georgian. Alam niyang hindi siya isusumbong ng kapatid. Magiging lihim iyon habang buhay. Habang nasa biyahe si Georgian, nakaisip siya ng paraan kung papaanong matatapos ang buhay ni Kevin. Kahit papaano naman ay nagsasabi naman si Ivy sa kanya patungkol sa nagaganap rito at pati na rin kay Kevin. Magkaibigan sila kaya buong tiwala nito sa kanya. Nang makarating sa bahay, kagad siyang lumabas ng bahay at nag-commute papunta kina Ivy. Medyo may kalayuan kasi ang bahay niya kina Ivy. Nabili niya ang bahay sa murang halaga dahil simple lamang iyon. Kinakailangan kasing mga ibang bansa ng may-ari niyon. Nag-doorbell si Georgian. Ilang sandali lamang, lumabas si Ivy na bitbit si Kian. Nang islap ang mga mata ni Georgian nang makita ang bata. Ivy! Sigaw niya. Georgian? Nagtataka nitong tanong. Mabilis itong lumapit sa gate at binuksan niyon gamit ang isang kamay. Dahil sa pagkamis sa babae, niyakap niya ito. Natawa na lamang si Ivy. Parang ang tagal nating hindi nagkita. Natatawa pa rin itong sabi. Kaibigan kita kaya namiss kita. Puno ng pagsuyo niyang sabi. Nagpasalamat naman si Georgian dahil sa kabila ng pagtatapat niya sa pag-ibig kay Ivy ay hindi nagbago ang tingin nito sa kanya. Lumapit si Georgian kay Ivy at tinignan ng bata. Ang cute-cute naman, aniya at pabirong pinisil ng bahagya ang pisngi ng bata. Dito ka na ulit titira? Tanong ni Ivy. Oo, dito muna ako. Hindi ba sabi ko sa'yo? Gusto ko kayong makasama ni Kian? Saan ka magtatrabaho ngayon? Tanong ni Ivy. Pwede kaya ako magtrabaho kay na Kevin? Tanong nito. Bakit doon pa? May natapos ka naman, Georgian, hindi ba? Mag-apply ka na lamang sa ibang trabaho. Suwestyon ni Ivy. Wala. Gusto ko lang subukang magtrabaho sa bukid. Pagdadahilan niya. Pero yun lang ang alam niyang paraan para mapalapit kay Kevin at maisagawa ang plano niya. Sasabihin ko kay Kevin para makapasok ka kaagad, sabi ni Ivy. Natigilan si Georgian. Nakita niya ang kislap sa mga mata ni Ivy. Nasaktan siya. Mukhang nagkakamabutihan na ang dalawa. Hindi siya papayag roon. Nagiging okay na kayo? Tanong pa niya rito. Oo, Georgian. At alam kong darating ang panahon na makakaalala na siya. Tumangu-tangu na lamang siya. Wala na siyang choice kung hindi ang gamitan na ulit ng das si Kevin. Samang damo talaga. Bulong niya. Ano yun, Georgian? Tanong ni Ivy. Wala. May bibigay pala ako sa'yo.
Doon na lang muna tayo sa loob, Georgian, para makapag-usap tayo ng maayos, sabi ni Ivy. Tumango naman siya at sabay na silang pumasok sa loob ng bahay. Hindi maiwasang makaramdam ng selos ni Kevin sa nakita. Nasa malayo pa lang siya, ay nakita na niya si Ivy na may kausap na lalaki. Napatanong siya sa kanyang sarili kung sino ang lalaking iyon. Malapit pa sa puso ni Ivy? Matapos masabi sa mga trabahador ang dapat gawin, nagtungo siya sa bahay ni Ivy. Gusto niyang makilala ang lalaki. Hindi niya alam pero masama ang kutob niya rito. Nag-doorbell si Kevin, pero walang sumasagot kaya't pumasok na siya sa loob. Nasa labas siya nang marinig ang tawanan ni Ivy at ng lalaki. Nang hindi siya makatiis, binuksan na niya ang pintuan. Kevin, ikaw pala yan. Pasok ka. Panyaya ni Ivy. Pumasok na siya sa loob. Napatingin sa kanya ang dalawa. Kevin, masiglang bati ni Ivy. Estorbo ka ata kayo? Aniya na hindi naiwasan ang pagbahid ng inis sa kanyang boses. Nakatulala lamang si Ivy at mukhang nagulat sa inista niya. Naupo si Kevin sa upuan roon. Hindi naman. Ako to Kevin, si Georgian. Kaibigan ni Ivy. Sabi nito. Biglang pumerot ang ulo ni Kevin. Kahit napahawak siya roon. Nagmamadali namang tumayo si Ivy at nilapitan siya. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Ivy. Parang may nag-flashback sa isip niya. Ang isang lalaki at isang babae. Ipinakilala si Kevin ng babae na laging nasa panaginip niya sa kaibigan nito. Siya naman ay magiliw na nakipagkamay sa lalaki. Sakit ang ulo ko, Ivy. Ani ni Kevin. Nag-aalala si Ivy. Kahit sinabi niya na doon muna sa kwarto niya magpahinga si Kevin. Inalalayan siya ni Ivy hanggang sa kwarto nito. Naiwan si Jordan sa salas na nanggagalaiti sa galit. Imbes na moment naming dalawa, nangaagaw ka. Galit niyang sabi. At bukas na bukas din, ay gagawin na ni Jordan ang plano niya. Nang magising si Kevin, nasa tabi niya si Ivy habang kalong si Kian. Bumalik na ang alaala ni Kevin. Lahat-lahat ay bumalik na. Naging malinaw na ang lahat sa kanya. Kung sino si Ivy sa buhay niya. Kagad itong tumayo at nilapitan siya. Okay ka na ba? Wala bang masama sa'yo? Yung ulo mo masakit pa ba? Nag-aalala nitong tanong. Ivy, tawag niya sa pangalan ng kasintahan. Nakakaalala na ako. Nahalala ko na ang lahat. Nahalala na kita. At kung sino ka sa buhay ko. Aniya habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Maging si Ivy ay naiyak na rin. Salamat sa Diyos at nakakaalala ka na. Pwede ko bang kanlungin ang anak natin? Tanong ni Kevin. Bago ang takdang kasal nila ni Ivy, may nangyari sa kanila. Kagad na tumango si Ivy. Naman, pwedeng-pwede. Anak mo siya. Sabi ni Ivy, na baka sa mukha ang saya. Saka iniabot ang sanggol kay Kevin. Nakakiting kinuha ni Kevin ang bata sa may kamay ni Ivy. Anak ko, pangako babawi ako sa'yo. Aniya habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Natatandaan mo rin ba si Georgian? Tanong ni Ivy. Tumango siya. At natatandaan niya ang lalaki. Ipinakilala ito ni Ivy bilang kaibigan. Nagkakilala kasi sila ni Ivy dahil isa siya sa mga delivery boy ng supplier ng restaurant na pinagtatrabahuan ng kasintahan. Okay lang ba nabigyan mo siya ng trabaho sa bukid? Simula noong tinulungan niya ako noong hindi mo ako naalala, nag-resign na siya sa trabaho nito para samahan ako sa probinsya nila. At ngayon bumalik siya rito, naghahanap siya ng trabaho. Pagkukwento ni Ivy, kumunot ang nonya. Nagsama kayo sa isang bubong? Tanong ni Kevin. Pero malaki ang tiwala niya kay Ivy na hindi nito gagawin yon. Umiling naman si Ivy. Hindi. Bale, may inupahan akong apartment. Medyo malapit sa pinagtatrabahuan ko noon. Nasa kabilang apartment naman si Georgian dahil ayaw niya akong iwan doon para mabantayan ako, lalo na nung ipinagbubuntis ko si Kian. Pagkukwento ng kasintahan, nakaramdam siya ng selos pero wala siyang maalala noon at ipinagtabuyan pa niya si Ivy. Nakaraan na yon. Dapat siyang magpasalamat dahil tinulungan ni Jordan si Ivy noong wala siya sa tabi ng dalaga dahil sa amnesia niya. Gusto kong magselos pero hindi ko magawa dahil wala nga akong maalala noon at saka malaki ang tiwala ko sa iyo na hindi mo ako lolokohin sa kabila ng amnesia ko. Hayaan mo na yon. Sige, papasok ko siya bilang trabahador. Pero bakit hindi na lamang siya maganap ng ibang disenteng trabaho? Mas gusto niya ba yung naiinitan siya? Tanong ni Kevin. Ewan ko.
Baka gusto sigurong sumubok ng bago. Sabi naman ni Kevin. Napatango-tango si Kevin. Sige, bukas pwede siyang magsimula. Sabi niya. Nagpasalamat naman si Ivy. Pagkatapos noon, nalaman ni Gino na bumalik na ang alaala niya. Kaya sobrang saya nito. Sinamahan rin sila sa bahay ni Don Miguel at sinabing naaalala na niya ang lahat. Labis ang tuwa ni Don Miguel dahil sa wakas ay nakakaalala na si Kevin. So, kailan itutuloy ang kasal? Tanong naman ni Don Miguel. Pag-iisipan pa po muna namin. Sa ngayon magpapagaling po muna ako ng tuluyan. Wika naman ni Kevin. Masaya ako para sa'yo, Kevin. Dahil hindi ka sumuko at lalo na sa'yo, Ivy. Kahit sa ganyan ang kondisyon ni Kevin, ay hindi mo siya binitawan. At ngayon, wala nang hadlang sa pagmamahalan nyo. Makahulog ang sabi ni Don Miguel. Nagkatinginan ng dalawa at nagkangitian. Kinagap ni Kevin ang kamay ni Ivy at pinisilyon. Kasalukuyan nang naghahaponan si Georgia ng mga sandaling iyon nang makatanggap siya ng balita galing kay Ivy. Isang masamang balita. Georgia, nakakaalala na si Kevin. Sigaw nito sa kabilang linya. Tuwang-tuwa sa mga nangyari. Samantalang itong si Georgia ay nagturusa. Naikuyom ni Georgia ng kamao dahil sa galit. Ganun ba? Masaya ako para sa iyo, Ivy. Labas sa ilong na sabi niya. Kailangan niya ng maisagawa ang plano sa lalong madaling panahon. Pwede ka na rin daw magsimula bukas. Pumayag na siya na magtrabaho ka roon. Pagbabalita ni Ivy. Napangiti si Georgia. Mukhang may sasagawa na niya ang kanyang plano sa lalong madaling panahon. Maraming salamat, Ivy. Bukas ay personal akong magpapasalamat kay Kevin dahil sa kabaitan niya. Masaya ako dahil nakakaalala na siya. Kunwari niyang sabi. Nang matapos ang tawag, ay napangisi siya. Sisiguraduhin ko na mawawala ka na sa landas namin ni Ivy, Kevin. Matigas niyang sabi. Kinabukasan din ay nag-report si Jordan kay Kevin. Maraming salamat sa pagtanggap sa akin, Kevin ha. Kunwaring sabi niya. Ngumiti ng matamis si Kevin at tinapik sa balikat ang lalaki. Wala yung Jordan. Kaibigan ka ni Ivy kaya walang dahilan para hindi kita tulungan. Ikaw yung tumulong kay Ivy noong wala akong maalala. Sabi ni Kevin. So, saan ako magsisimula? Tanong ni Jordan. Kagad naman na ipinaliwanag ni Kevin ang mga dapat niyang gawin. Nang araw rin na iyon, ay nagsimula na siya. Kailangang hindi muna siya magpahalata lalo't bago pa siya. Kapag tumagal na siya ay doon na lamang niya gagawin ang plano niya. Sa ngayon ay uuntiin niya ang mga bagay na meron si Kevin hanggang sa itakwil ito ni Don Miguel. Pagkatapos noon, buhay naman ni Kevin ang kukunin niya. Lunch iyon at nagluto si Ivy ng masarap na ulam para sa kanila ni Kevin. Siyempre bibigyan rin niya ang kanyang kaibigan. Noong bago pa lamang sila ni Kevin, ay nagsiselos pa si Kevin kay Jordan. Pero noong nagtagal na sila, dumistansya siya ng kaunti kay Jordan. Kahit ganoon pa man, lalaki pa rin si Kevin. Alam naman ni Kevin na kaibigan lamang ang turing ni Ivy kay Jordan. Kaya't sinabihan siya noon na kahit hindi na ito dumistansya kay Jordan. Magkatrabaho sila ng kaibigan sa isang restaurant. Si Kevin ang isa sa delivery boy ng supplier ng restaurant. Nang matapos makapagluto, dinala ni Ivy yon sa bukid. Saktong kakarating lang rin ni Kevin. Babe, sigaw ni Kevin. Lumapit siya sa kasintahan at hinalikan sa pisngi. Hanggang sa maagaw ang tingin niya sa kaibigan na nasa isang tabi at masama ang tingin kay Kevin. Pero kaagad din niyang nawala nang makita siyang nakatingin rito. Kinabahan siya. Bakit ganoon makatingin ang kaibigan niya kay Kevin na para bang gusto nitong patayin? Masamang tingin na parang may binabalak na masama. Tara, kahit na tayo? Tanong ni Kevin. Ngumiti si Ivy at tumango. Lumapit siya kay Georgia. Kain na tayo. Nagluto ako ng ulam para sa atin. Magiliw niyang sabi. Umaliwalas ang mukha ni Georgia. Mukhang masarap yan ah. Namiss ko tuloy yung luto mo nung nasa amin tayo. Sabi ni Georgia. Hindi na nagulat si Kevin dahil ipinaliwanag na niya sa kasintahan niyon. Naiintindihan naman siya. Ngumiti lamang si Kevin. Oo nga eh. Masarap siyang magluto. Paborito ko yung chicken curry na lagi niyang niluluto noon. Sabi naman ni Kevin na nakangiti. Nakahinga naman siya ng malalim. Muling nakita na naman ni Ivy ang hindi magandang tingin ni Jordan kay Kevin. Abala kasi si Kevin sa pakikipag-usap sa mga trabahador. Hindi na lamang niya yun pinansin. Iisip niya na baka nagselos lamang ito kay Kevin. Naghihiya na lamang si Kevin na kumain. Sabay-sabay na silang kumain. Sa kabilang banda, isang araw,
Nakatanggap si Kevin ng balita. Napeste raw ang mga pananim. Halos manlamig ang kanyang pakiramdam sa balitang iyon. Kaagad na nagtungo si Kevin sa bukid at hindi nga maganda ang tubo ng pananim. Anong nangyari? Nalilito niyang tanong. Hindi po namin alam, sir, sabi ng isang lalaki. Maging ito ay balisa rin. Nagbulong-bulungan ng iba at pinag-usapan kung paanong napeste ang pananim. Ayos naman ang tubo niyo noong mga nakaraang buwan. Lumapit sa kanya si Luis. Sir, pwede ba kitang makausap? Tanong ni Luis, isa sa mga trabahador. Tumango naman si Kevin. Anong sasabihin mo, Luis? Sabihin mo na. Sabi naman niya. Napalingon-lingon ito. Bakas ang pag-aalala sa mukha ni Luis. Pwede po ba, sir? Dun sa lugar na walang tao tayo mag-usap? Mahalaga po kasi itong sasabihin ko. Hindi po pwedeng marinig ng ibang tao. Tanong naman ni Luis. Kumunot ang noo ni Kevin. Mukhang importante ang sasabihin nito. Tumango na lamang siya. Tignan niyo ang mga pananim. Kailangang may salba natin. Nakakaya kay Don Manuel. Utos ni Kevin. Nagsikilos naman ang mga naroon. Nagpunta sila sa isang gilid. Ano yung sasabihin mo, Luis? Tanong niya. Hindi po aksidente ang nangyari sa mga pananim. Malaki ang kutob ko na may nang pesta rito. Maraming paraan para gawin niyon. Bungad ni Luis na ikinatigil niya. At sa tingin mo sino ang gagawa nun? Tanong niya na napakunot noo. Huminga ng malalim si Luis. Si Georgian po. Si Georgian? Bakit naman ito gagawin niyo ng lalaki? Kaibigan ito ni Ivy na girlfriend niya. Malabong gawin ito iyon. Hindi ako nakikipaglokohan, Luis. Bakit naman gagawin niyo ni Georgian? May galit niyang sabi. Hindi naman po ako nakikipaglokohan, sir. Nagsasabi ako ng totoo. Walang dahilan para magsinungaling ako dahil nakita ko ang ginawa niya sa sasakyan niyo nung pumunta kayo sa kasal niyo ni Ivy. Matigas nitong sabi. Hindi naman lingid sa kanyang mga trabahador na nagkaroon siya ng amnesia. Nanginig siya sa nalaman. Hindi niya maatim na maiisip na magagawa yun ni Georgian sa kanila ni Ivy. Na ito ang dahilan ng pagdurusa nila ni Ivy. Paano ka nakakatiyak, Luis? Nagdududa niyang tanong. Nakita mismo ng dalawa kong mata, sir. May video ako ng ginawa niya. Dahil noong napadaan ako sa bahay nila Ma'am Ivy, nakita kong may kinakalikot siya. Nagdududa na ako noon. Siyak na siya rin ang may kasalanan kung bakit nagkaroon ng peste ang mga pananim. Sabi ni Luis, biglang uminit ang ulo niya pero sinubukan niyang kumalma. Hindi pwedeng magpadala siya sa kanyang galit. Baka ano pa ang mangyari. Wala akong naisip na dahilan para gawin niya yun, Luis. Nanghihina niyang sabi. Hindi ma-absorb ng isip niya ang mga nalalaman. Meron po. May gusto siya kay Ma'am Ivy. Tapos ang sabi niya, mamamatay ka na at wala nang magiging hadlang sa kanila ni Ivy. May gusto po si Jordan kay Ivy. Gusto kanyang mawala sa buhay nila. Pasensya na po. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob dahil nalaman ko na nagkaroon kayo ng amnesia. Alam ko na mahirapan din kayo na makuha ang hustisya kung hindi bumalik ang alaala nyo. Mahabang paliwanag ni Luis. Naitikom na lamang niya ang kamao. Pinagkatiwalaan ko siya. Akala ko ay pagkakaibigan lang ang hangad niya para kay Ivy. Pero hindi pala. Mabubulok siya sa bilangguan. Handa ka bang tumistigo laban sa kanya? Oo naman po, sir. Pero natatakot ako sa kalagtasan ng pamilya ko. Baka gawan niya ng masama. Puno ng takot na sabi ni Luis. Ako ang bahala sa pamilya mo, Luis. Maraming salamat at pinagtapat mo ang lahat. Tumango na lamang si Luis at bumalik na sa trabaho. Wala si Jordan ng mga sandaling iyon. Nagpaalam ito na may pupuntahan. Kailangang malaman ni Ivy ang ginawa ni Jordan para hindi na ito pagkatiwalaan pa ng kasintahan. Kaya naman nagmamadali siyang nagtungo sa bahay ng mga ito. Okay, Kevin, bakit parang balisa ka? Tanong ni Ivy nang makita ang kasintahan na umahangos na dumating. Kilala ko na kung sino ang may kasalanan kung bakit ako nadisgrasya. Sabi nito, kumunot naman ang noo ni Ivy. Di ba kasi? Natigilan si Ivy. Minsan na rin nilang napag-usapan sa ospital na baka may nagbalak na gawa ng masama si Kevin. Yun nga lang hindi nila alam kung yun ay usap-usapan dahil sa probinsya yon ni Jordan at nagpapagaling si Kevin. Parang imposible na may gumawa noon kay Kevin dahil mabait ito kaya hindi na nila yun pinag-usapan pa. Hindi aksidente ang nangyari, Ivy. Talagang ginawa ng paraan para mawalan ako ng preno. Seryosong sabi ni Kevin. Sino naman ang gagawa naman? Kunot noon na tanong ni Ivy. Kilala mo siya. Kilala mo siya, Ivy. Nanlaki ang kanyang mga mata.
Walang ibang nais na ipahiwatig si Kevin sa sinabi nitong iyon, kung hindi si Georgian. Si Georgian? Tanong niya. Tumango si Kevin. Paano mo nasabi? Sino nagsabi sa'yo? Tanong niya. Huminga ng malalim si Kevin sa kainila papasok sa loob ng bahay. Nang makaupo na sila sa sofa, nagsimula nang magpaliwanag si Kevin. Hindi makapaniwala si Ivy sa mga nalaman. Nagawa yun ni Georgian dahil sa kanya? Dahil sa mahal siya nito? Nanlumo siya sa mga nalaman. Kayang pumatay ni Georgian para lamang sa kanya. At malakas ang kutob ko na may kinalaman si Georgian sa nangyari sa amin ngayon. Gusto niya akong mawala sa buhay mo at magalit sa akin si Don Miguel. Unti-unti niya akong sinisira. Nakaramdam si Ivy ng awa kay Kevin. Napakabait nito para gawin niyo ni Georgian. Tumabi siya sa kasintahan. Sorry, dahil sa akin nangyari yun sa'yo. Kung alam ko lang sana, pinutol ko na sana noon pa man ang ugnayan namin. Puno ng pagsisising sabi ni Ivy. Hinawakan ni Kevin ang kanyang mga kamay. Wala kang kasalanan, Ivy. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa mga nangyayaring ito. Dahil tayo ang biktima rito, sabi ni Kevin. Anong plano mo ngayon? Tanong ni Ivy. Ano pa nga ba? Siyempre ang ipapakulong ko siya. Magbabayad siya sa ginawa niya sa akin. Magbabayad siya sa ginawa niya. Galit na sabi ni Kevin. Hinawakan ni Ivy ang kamay ng kasintahan. Masakit para sa kanya na ipakulong si Georgian. Pero ang gumawa ito ng isang krimen ay hindi na katanggap-tanggap. Susuportahan kita. Pero kaibigan mo siya, Ivy. Sabi nito. Kahit kaibigan ko siya, kung gano'n naman ang ginawa niya, hindi exempted ang pagiging magkaibigan namin. May din niyang sabi. Huminga ng malalim si Kevin. Ano kaya ang magandang gawin ngayon? Tanong naman ni Kevin. Kakausapin ko siya. Huliin ko siya sa bitag. Seryosong sabi ni Ivy. Sasamahan kita kahit doon lang ako sa labas. Baka mamaya kung ano pang gawin niya sa'yo. Wika naman ni Kevin. Tumango siya. Mabuti pa nga yun. Mahirap na baka magagawa ng hindi maganda si Georgian sa kanya. Minsan sa labis na pagmamahal ng isang tao ay nakakapatay na ito. Gabi ang napili ni Ivy na puntahan si Georgian. Nang makarating roon bago siya lumabas ng sasakyan, pinayuhan siya ni Kevin na mag-iingat. Basta kapag may gagawin ng hindi maganda si Georgian, pindutin mo ito, okay? Sabi ni Kevin. May hawak siyang device na maliit na may pulang button. Para naman madaling malaman ni Kevin. Tumango si Ivy. Lumabas na siya ng sasakyan, saka nagtungo sa loob at kumatok ng pintuan. Ilang sandali lamang ay binuksan na iyon ni Georgian. Oh Ivy, napabisita ka? Tanong nito. Ngumiti siya pero sa loob-loob ay gusto niyang sampalin si Georgian. Bawal pang bisitahin ng kaibigan ko? Tanong ni Ivy. Ngumiti naman ito. Hindi naman, halika tuloy ka, sabi nito. Pumasok na sila sa loob ng bahay. Siniguro niya na nakabulsa ang kanyang kamay sa suot na jacket. May mini knife kasi siya roon. Pandepensa sa sarili kung sakaling gagawan siya ng hindi maganda ni Georgian. Gusto mo bang magkape? Anyaya ni Georgian. Umiling naman siya. Kunwari iniisip niya ang mga nangyayari kay Kevin para maluha siya. Anyari? Natatarantang tanong ni Georgian. Naalala ko lang yung nangyari kay Kevin. Naawa ako sa kanya. Hindi ko alam kung totoong nawala ng preno si Kevin noon. Kasi ayos naman ang sasakyan noon. Nai-stress na ako, Georgian. Ayaw ko namang sabihin kay Kevin dahil baka mag-alala siya. Madami na siyang iniisip. Ayaw ko nang dumagdag pa. Kaya ikaw na lang ang nilapitan ko dahil kaibigan kita. Mangiyak-ngiyak niyang sabi. Natigilan si Georgian. Tumingin sa kaibigan na naluluha pa rin. Georgian, mahal mo ako bilang kaibigan, diba? Tanong niya. Oo naman. Bakit mo naman niya natanong? Tanong nito. Tulungan mo akong hanapin kung sino ang may gawa nun. Pakiusap niya at humagulgol. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Georgian. Aniya sa pagitan ng paghigpit at niyakap siya ng kaibigan. Hindi ko maatim na makita kang sasaktan, Ivy. Hindi ko maatim na nakikita kang nahihirapan. Mahal kita. Kaya para mapanatag ka, isasabihin ako. Sabi nito, napangiti siya ng palihim dahil yakap niya pa rin si Georgian. Mukhang effective ang drama ni Ivy. Kapag sinabi ko ba sa'yo na may kasalanan ako sa nangyari kay Kevin, papatawarin mo pa ba ako? Tanong nito. Kunwari naman ay nagulat siya. Totoo? Ikaw ang may kasalanan? Bakit mo nagawa yun? Malumanay niyang tanong. Sobrang nagsiselos ako kay Kevin dahil siya ang mahal mo.
Alam mo naman na mahal kita, hindi ba? Nagawa ko yun dahil gusto kong maging akin ka. Pero pinagsisihan ko na yun, Ivy. Tumangutango naman si Ivy. Hindi alam ni Georgian na nakarecord ang mga sinabi nito. Sana hindi mo na yun ginawa, Georgian. Patawad, Ivy. Kung alam mo lang kung gaano ko yung pinagsisihan, patawarin mo sana ako. Susumbong mo ba ako sa mga pulis? Tanong nito at makikita sa mukha ang lungkot. Hindi siya makaramdam ng awa rito. Mahal kita bilang kaibigan ko, Georgian. Sa bagay, tama ka. Ayos naman na siya ngayon. Ayaw ko rin na makulong ka. Mahal kita kasi kaibigan kita. Sabi niya, nakita niya ang luha sa mga mata ni Georgian. Tumayo siya. Alis na ako. Ang gusto ko lang ay malaman kung sino ang may kasalanan sa nangyari. Ngayon panatag na ako. Ang mahalaga ngayon ay ayos na siya. Nang makalabas, pumasok na siya sa kotse. Kotse niya talaga ang ginamit para hindi mapansin ni Georgian na kasama niya si Kevin. Success! May ebidensya na ako laban kay Georgian. Idagdag pa ang video galing kay Luis. Alam kong mali itong ginawa ko, pero ginamit ko ang pagkakaibigan namin para hulihin siya. Pero mas mali ang ginawa niya. May di nasabi ni Ivy. Tumango naman si Kevin. Anong balak mo? Tanong ng kasintahan. Pupunta tayo ngayon sa istasyon ng pulis para i-report ang nangyari para mabigyan si Georgian ng warrant of arrest. May tingin niyang sabi. Nagkunwari si Kevin na walang alam sa ginawa ni Georgian. Pinakisamahan pa rin ni Ivy si Georgian dahil hinihintay nila ang warrant of arrest. Ayaw nilang magduda si Georgian at baka tumakas ito. Saka na lamang rin nila sasabihin kay Don Miguel at Gino ang lahat ng nangyari. Hindi na isalba ang pananim at malaki ang nawala. Ipinaliwanag naman niyon ni Kevin kay Don Miguel. Ngayon na bumabawi ulit sila, makalipas ang 12 araw, dumating na nga ang warrant of arrest. Sa wakas ay mabibigyan na ng hustisya ang nangyari sa iyo, Kevin. Pati ang ginawa niya sa pananim mo. Ginawa natin siya ng mabuti. Pero ito ang ginanti niya sa atin. Sobrang sakit sa part ko dahil itinuring ko siyang tunay na kaibigan. Sabi ni Ivy na hindi napigilan ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Papunta sila ngayon kina Georgian para ibigay ang warrant of arrest. Kasama nila ang 3 pulis. Hinawakan ni Kevin ang kamay ni Ivy. Ganyan talaga ang buhay, Ivy. May mga tao talaga na kahit gawan mo ng mabuti, minsan ay masama pa rin ang igaganti sa'yo. Ang mahalaga ay natuto tayo sa nangyari, na huwag na basta-bastang magtitiwala, sabi ni Kevin. Tumango na lamang si Ivy sa isinandal ang ulo sa balikat ni Kevin. Nang mga sandaling iyon, ay panatag ang puso ni Ivy dahil naroon ang kasintahan. Alam na rin ng kanyang ama at ni Don Miguel ang tunay na nangyari. Sobrang galit na galit ang mga ito. Nang makarating sa bahay ni Georgian, kaagad silang lumabas maging ang 3 pulis. Pumasok sila sa loob. Biglang bumukas ang pintuan at lumabas si Georgian. Gulat at takot ang makikita sa mukha nito. Anong ibig sabihin nito, Ivy? Nagtataka nitong tanong. May mga ebidensya kami laban sa iyo, Georgian. Kaya't kailangan mong managot sa batas. Galit niyang sabi habang umiiyak. Pinagkatiwalaan kita. Itinuring kita na parang kapatid. Tapos ito ang ikaganti mo sa akin? Emosyonal na sabi ni Ivy. Hinayaan lang siya ni Kevin. Kung yun ang paraan para mailabas ang sama ng loob ng babae. Natawa si Georgian at lumapit ang 3 pulis at akmang poposasan na nang manlaban nitong si Georgian. Ngunit naging mabilis ang kilos ng 3. Naidapa si Georgian at pinusasan. Matapos kitang patuloyin sa amin, ito pa ang igaganti mo sa akin? Matapos kitang tulungan sa panganganak mo, Ivy. Puno ng hinanakit na sabi ni Georgian. Kasalanan mo rin ang lahat. Kung hindi mo ginawa yun, edi sana kasal na kami ngayon ni Kevin at hindi ako mapupunta roon. Pinlano mo ang lahat. Baka nga may bala ka rin na patayin si Kevin eh. Ngumisi ito at tumingin ng masama kay Kevin. Dapat lang yun sa kanya. Sigaw nito. Dalhin nyo na yan sa kulungan. Utos ni Kevin. Kagad namang sumunod ang 3. Niyakap ni Kevin si Ivy. Masaya siya dahil wala nang hadlang sa pagmamahalan at pagsasama nila ni Kevin. Malungkot at masakit ang loob dahil sa ginawa ng kanyang kaibigan na si Georgian. Umuwi na tayo para makapagpahinga na, sabi ni Kevin, at inalayan si Ivy patungo sa kotse. Makalipas ang 3 buwan, ikinasal na nga ang 2 sa simbahan. Sa wakas ay natuloy na rin ang kanilang kasal. Masaya ako dahil sa wakas ay asawa na kita ngayon, emosyonal na sabi ni Ivy. Hinalikan ni Kevin sa tuktok ng ulo si Ivy. Ako rin, masayang masaya dahil pag-aari na kita.
Madamdamin na sabi ni Kevin. Nagkayakapan sila habang nakatanaw sa kalangitan na puno ng mga bituin.